Good morning mga kabahay. Nandito na tayo uli ngayon. Pagpapatuloy natin yung gagawin natin dito. Pag-aasinta dyan. Saka yung pag-aasintahan na rin ito. Ayusin mo na yung layout dyan. Saka gigibayin na rin pala namin ito. Itong biga rito para makapag-bakal na kami. May tuloy na rin yung buhos para masintahan na rin yan. At saka para ma-welding ko na itong mga floor joists. Ganyan kasi yung diskarte dyan, nakapatong din sa biga yan. Kaya ganyan, putol pa siya. Weldingan ko pa ng bakal yan. May salo sa ilalim yan na 10mm o 12mm. Tapos naka-welding doon sa rebar. Masasama ng bubuhusan, kaya matibay din yan pag natapos. Good morning mga kabahay. Dahil nagiba na namin yung biga dito. Tapos nabakalan na rin namin kahapon. Popormahan namin ngayon yan para mabuhusan mamayang hapon kung darating in order namin na graba. Tapos ito naman yung nasinta namin sa taas. Ito tayo. Yan. Yan, bali ito lang yung nagawa namin ito lang pala yung nagawa ni tatay kahapon. Sa patungan lang ng isa yon. Kasi biglang umulan dito na malakas. Ayun o, basa. Tsaka nag-focus muna kami doon kahapon. Hindi kasi matutuloy-tuloy ang asintada rito ng hollow block paikot. Yung pader, yung wall natin. Kapag hindi pa nabubuhusan ito. Nagkulangan kasi sa forma nung mga nakaraan, kaya inuna lang muna to para hindi nabibili ng mga bagong plywood. So mamaya tatanggal namin yung mga forma dyan sa labas at doon nililipat namin dito. Baka sakali makapagbuhos kami mamaya pag dumating yung mga order natin. Sabi naman nila darating daw, hindi ko lang alam anong oras. Ang init na naman, oh. Tapos ting hapon dito umuulan. Papunta na sa tag-ulan. Okay. Ayan. So bago natin popormahan ito, ilalagay muna natin support ng mga floor joists natin. Ilalagay natin itong 10mm na to sa ilalim. Dito hanggang doon sa dulo. Tapos tutukuran natin. Weldingan natin ang 10mm din. Nakapasok dito sa rebar natin sa biga. Bali, ito yung mga gagamitin natin. Bali, ganito siya. Nandito siya sa loob. I-welding natin siya dito. Yan. I-welding natin siya dito sa 10mm na nandito sa ilalim. Nakasalo dito. Bali, para pag binuhusan ito, kasama na siya sa buhos. Matatag siya. Yun ang gagawin natin ngayon. So, mag-welding na tayo.
Yan, bali natapos na natin. Bali ganito yung naging itsura niya. Ito yung 10mm kanina. Tuloy-tuloy yan hanggang doon. Nakasalo yan sa ilalim. Dito sa lahat ng mga floor joists nakasalo. Yan. Tapos yung mga ginawa natin mga 10mm na nakabend. Yan. Nakabend siya rito. Nakapasok siya sa loob nitong biga sa rebar natin. Naka-welding din dito. Naka-welding din dito. Tapos naka-welding dito sa pinakasalo niya. Bawat pagitan. Madami yan. Hanggang doon. Bago namin pormahan. Popormahan na namin ito yan. Bali pag napormahan ito, pag nabuhusan, kasama itong mabubuhusan. Hanggang dito. Hanggang dito. Tapos pag nagasinta, mabubuhusan na hanggang dito. Tapos hollow blocks na. Kaya ang tibay niyan. Itong mga floor joists na to. Kaya hindi na kami gumamit ng ganito, ng C-channel na nilagay dito. Kasi para makatipid na rin kung bibili, kasi may 2,000 pesos din ito eh. So yan, nakatipid na, matibay pa. Yan ang discarding ginawa ko dito. Yan. Bali poporma na namin to ngayon para mabuhusan at makapagasinta na rito. Matuloy na nga sinta rito bukas. Yun ang gagawin namin. Ito na nga pala yung nabuhusan natin kahapon. Hindi ko na nakawanan kasi ginabi na kami. Ayan, tapos na. Makapagasinta na tayo. Paikot dito. Ayan, ito na natin yung biga. Ito, pinapaw namin dito. Para matakpan yung mga bakal na winelding natin. Kaya, ito matibay na. Mas matibay na siya ngayon. Pag inasentahan to, may ipit pa ito. Dadagdagan pa tong halo na. Papantay na dito yan. Mamaya i-layout na kami rito. Nagawa mo ng stirrup para dito, nagkulang na. Saka dun sa kabila. Okay. Bali yan yung mga nagawa natin ngayon. Nakapagasinta na kami dito, tsaka dito. Kalating araw lang kami nakapagasinta. Gumawa pa kasi ako ng mga stirrup para dito. Tsaka stirrup para doon. Tali pa kami. Nag-layout. Tanghali na kami nakapagasinta. Yan. Hindi ka na nabuhusan kahapon. Bali, napaikutan na ng asinta. Ayan na siya. Yan, nakulong na siya. Tataasan na lang to. Magpoporma na yan. Yan, sa mga poste.
para mabuhusan, tumatag. Tapos kailangan na namin i-akit yung scaffolding dito dahil mataas na. Siguro mga 4 na patong pa dito sa harap o lahat. Tapos magbibiga na naman. Tapos yung klibi na ng trusses yung gagawin. Yan, bali maaga kaming uwi ngayon kasi kagabi nagano kami nag-overtime para makapagpahinga dahil Sabado ngayon. Buti hindi naman umulan. Yan. Uwian na naman. Sa Lunes na naman.